Kumusta mga ka-movie? Welcome ulit sa Minutes Movie Recap. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 1992 sci-fi movie film na pinamagatang Alien 3. Matapos makatakas mula sa isang planeta na may pugad ng alien, ang spacecraft na Sulaco ay nasa pagitan ng mga bituin habang ang kanyang tauhan ay naka-freeze sa hypersleep. Sa kasamaang palad, may isang nakatakas na itlog ng alien sa barko na agad na lumabas at nagdulot ng sunog sa kuryente. Habang ang alien ay kumakapit sa isa sa mga tauhan, ipinadala ng mga automatikong sistema ang lahat ng cryotubes sa isang escape pod at itinapon ito sa labas ng kalawakan. Ang sistema ng pag-navigate ng sasakyan ay dinala ito sa pinakamalapit na planeta na tinatawag na Furina 161, isang all-male penal colony na puno ng mga pinakamapanganib na kriminal at pag-aari ng parehong kumpanya na nasa likod ng barko. Natagpuan ng mga bilanggo ang pod at natuklasan na buhay pa si Ripley, kaya dinala nila ito sa infirmary. Inalagaan siya ni Dr. Clemens at binigyan siya ng isang injection na tumutulong sa kanya sa kirot. Ibinahagi rin niya ang masamang balita, siya ang tanging nakaligtas mula sa pagbagsak. Namatay ang dalawang iba pang mga tao at nasira na ng lubos ang android. Samantala, ginamit ng mga bilanggo ang isang crane upang dalhin ang nasirang barko sa loob ng gusali. Ang aso nilang si Spike nang tingnan ang loob, nagsimula itong tumahol nang makita ang alien, na hindi napansin ng mga tao. Pagkatapos, inihayag ni Warden Andrews sa mga bilanggo na mayroon na silang babae sa gusali. Sinabi ng ilang mga lalaki na magdudulot ito ng problema, ngunit siniguro sila ni Andrews na kausap na niya ang kumpanya at humiling ng isang rescue ship. Iniwan si Ripley sa pangangalaga ni Clemens na may mahigpit na utos na hindi lalabas sa infirmary hanggang dumating ang barko para sa kanya. Samantala, si Murphy ay tiningnan ang asong si Spike at nagulat nang makita na may maraming sugat ang kawawang aso sa kanyang ulo, nakakaiba dahil wala sa mga bilanggo ang magtatangkang saktan siya. Nung bumuti na ang pakiramdam ni Ripley, humihiling siya na makita ang mga patay na labi, kaya dinala siya ni Clemens doon habang ipinaliliwanag kung paano namatay ang bawat tao. Namatay ang batang babae sa kanyang pagtulog, ngunit napansin ni Ripley ang isang bakas ng sunog sa gilid ng cryotube. Naalala niyang ang mga alien ay may asido sa dugo, kaya siya ay nagsuspecha at humiling na makita ang katawan ng bata. Pagkatapos, pumunta sila sa morgue, at sinimulan ni Ripley ang pagsisiyasat sa katawan ng batang babae, nais na siguruhing wala itong alien sa loob. Pagkatapos ay humiling siya ng autopsy sa ilalim ng paumanhin ng isang infection excuse, kaya binuksan ng isang suspetsosong Clemens ang katawan. Sa kaligayahan ni Ripley, ang batang babae ay namatay sa pagkalunod, at walang mga palatandaan ng buhay ng alien. Sa sandaling iyon, pumasok si Andrews at pinagalitan si Ripley para sa pag-alis sa infirmary, ngunit dinidestruct siya ni Ripley sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na sunugin ang mga katawan gamit ang pangpawala ng impeksyon. Sa mga sandaling iyon, ang mga katawan mula sa barko ay sinunog, at inalok ni inmate Dylan ang isang napakabuong eulogy. Sa parehong oras sa ibang silid, nagsimulang magkumbulsyon ang asong si Spike, at biglang sumabog habang lumalabas ang isang alien mula sa kanyang katawan at tumakbo at nagtago saan man sa gusali. Pagkatapos, hinugasan ni Ripley ang kanyang sarili at kinalbo ang kanyang ulo dahil ito ay patakaran sa bilangguan. Pagkatapos, pumunta siya sa mess hall at sinubukang pasalamatan si Dylan para sa kanyang eulogy, ngunit binalaan siya ni Dylan na huwag siyang kaibiganin dahil siya ay gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay sa mga babae noong nakaraan. Umupo pa rin si Ripley at kumain ng tanghalian kasama siya. Pagkatapos, si Ripley ay nagtatanong kay Clemens kung paano siya naging isang doktor sa bilangguan at kung nagkasala ba siya dahil mayroon din siyang barcode sa kanyang balat tulad ng mga bilanggo. Nilihis ni Clemens ang tanong at binaling ang tanong tungkol sa tunay na dahilan ng autopsy. Upang makadistract sa kanya, nag-flirt si Ripley sa kanya at nauwi ito sa kama. Samantala, si Murphy ay nagtatrabaho sa isang isolated tunnel nang makakita siya ng isang shed na balat. Bigla siyang narinig ng ingay at inisip na ito si Spike, ngunit nang tiningnan niya ng mas malapitan, siya ay nagulat nung makita ang alien. Sinugod siya ng nilalang sa pamamagitan ng pagtapon ng asido sa kanyang mukha, na nagdulot kay Murphy na magkamali at mahulog sa isang napakalaking bentilador na agad niyang ikinamatay. Sa sandaling iyon, tinawag si Clemens upang imbestigahan ang patay na katawan ni Murphy. Iniisip ni Andrews na nahati si Murphy nung napalapit siya sa kahig ng fan,
ngunit hininuha ni Clemens na ang fan ay sumasabog sa direksyon ni Murphy. Natagpuan din niya ang isang marka ng sunog tulad ng nakita ni Ripley sa hyperslip pod. Nagnanais ng mga sagot, pumunta si Clemens upang hanapin si Ripley at natagpuan siya na naghahanap ng mga kalat ng barko para sa flight recorder. Nung iniulat niya ang tungkol kay Murphy, nagsimula si Ripley na magduda na may isang alien sa paligid, at gusto ni Clemens na marinig ang buong kwento. Ngunit, bago ibahagi ang impormasyong iyon, nais ni Ripley na mabawi ang mga patay na katawan na android. Sinasabi sa kanya ni Clemens na pumunta sa basurahan, ngunit hindi niya ito maaaring bantayan dahil may isang meeting siya kay Andrews. Nang magkita si Clemens at Andrews, kaagad pinagalitan si Clemens ni Andrews para sa pagpapalakad kay Ripley na nag-iisa. Iniabot din niya na natanggap nila ang high level of communication mula sa kumpanya tungkol kay Ripley, na tila ay napakahalaga para sa mga nakatataas ngunit hindi alam ni Andrews kung bakit. Nagkaroon ng alitan sa kung paano magpatuloy, at sinabi ni Andrews kay Clemens na magpakabait o sasabihin niya kay Ripley ang tungkol sa madilim niyang nakaraan. Samantala, sina Bugs, Rains, at Golek ay nasa isang survey assignment na naglalagay sa mga kandila upang sukatin ang iba't ibang mga tunnel at kwarto sa gusali. Gayunpaman, ang ilang kandila sa malayo ay patuloy na namamatay. Sa akalang na ito'y dahil sa hangin lang, pumunta si Rains upang buhayin ulit ang apoy, ngunit nakita niya ang ganap na lumalaking alien, na humahawak kay Rains at nagsisimulang kagatin siya. Pumunta sina Bugs at Golek kung saan narinig ang sumisigaw at iligtas ang kanilang kaibigan, ngunit sa sandaling makita nila ang nilalang, tumakbo sila pabalik sa pasukan. Doon natagpuan nila ang patay na katawan ni Rains. Bigla si Bugs ay inatake mula sa itaas ng alien, na pumipilak sa kanyang lalamunan. Ang dugo ay umagos sa ibabaw ni Golek, na pagkatapos ng isang sandaling pagkakangalma ay tumakbo palayo ng may takot. Bumalik kay Ripley, siya ay naghahanap sa basurahan at natagpuan ang mga patay na katawan na android. Nung siya'y sumubok na tumakas, siya ay na-corner ng 3 bilanggo, na agad na sumalakay sa kanya at pinababa siya, nais na mag-abuso sa kanya. Sa sandaling iyon pumasok si Dylan at sinaktan ang mga bilanggo gamit ang isang piraso ng bakal, na nagbabanta na sila'y i-re-educate. Bago umalis, sinuntok ni Ripley ang isa sa kanyang mga kalaban sa mukha. Pagkatapos, dinala ni Ripley ang mga labi na android sa isang power supply sa infirmary at binubuhay ito muli. Gamit ang system na android na katawan, siya ay nakakuha ng access sa flight recorder ng barko at natutuhan na ang sunog ang sanhi ng kanilang paglalabas mula sa barko at isang alien ang sumama sa kanila nang sila'y tumakas sa planeta. Ang impormasyong ito ay ibinahagi na sa network, kaya alam ng kumpanya ito. Ang katawang android ay nasa matinding sakit at humihingi ng awa, kaya permanente siyang pinutol ni Ripley. Sa sandaling iyon, si Golek ay dinala sa infirmary habang sinasabi niyang hindi niya sinaktan ang sinuman, isang dragon ang pumatay. Hinahamak siya ni Andrews at ng iba, ngunit ipinagtanggol siya ni Dylan, na nagsasabing si Golek ay hindi kailanman nagsinungaling. Nakarinig si Ripley ng lahat ng bagay at lumabas upang kumpirmahin ang kwento, ngunit hindi pa rin naniniwala si Andrews. Nagtapos sila sa isang pagpupulong sa kanyang tanggapan at ibinahagi ni Ripley ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa mga alien. Sa kasamaang palad, ipinapakita ni Andrews na maliban sa ilang mga kutsilyo at palakol ng apoy, wala itong mga armas sa bilangguan. Dinadikip pa rin niya si Ripley sa infirmary hanggang dumating ang rescue ship, hindi pa rin siya naniniwala sa kanyang kwento. Mamaya sa infirmary, hindi maganda ang pakiramdam ni Ripley at nagbibigay si Clemens ng isa pang injection sa kanya. Naririnig siya ni Golek at sinabi niyang malapit na rin siyang mamatay. Upang mag-distract sa kanya, inamin na rin ni Clemens na siya rin ay dating bilanggo, na pinarusahan pagkatapos ng adiksyon sa gamot na nagdulot sa kanya na gumawa ng isang masamang desisyon sa medisina at ilang pagkamatay. Nang gawing pabrika ng lead shielding ang bilangguan at mabawasan ang populasyon, nagpasya siyang manatili sa mga bilanggo, alam na walang ibang kukuha sa kanya bilang doktor kailanman. Bigla may anino na lumitaw sa likod ng kurtina at nagpakita ang alien, at pinatay si Clemens sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumalapit ito kay Ripley at itinutok siya sa isang pader, ngunit pagkatapos tingnan ng malapitan, umatras ang alien at umalis sa pamamagitan ng kisame, dala ang katawan ni Clemens.
Nagmamadali si Ripley patungo sa mess hall, kung saan sinisikap ni Andrews na bumuo ng isang search party para kay Bugs at Rains. Sinasabi niya sa kanila na nandito ang alien at hindi siya pinaniniwalaan ni Andrews, ngunit nang subukan niyang patahimikin siya, siya ay hinela mula sa itaas ng alien, iniwan ang bintana na pumapatak ng dugo pagkatapos. Pagkatapos ng ilang panandali ang pagkabahala, nagtipon ang mga bilanggo sa lugar ng pagtitipon at nagtatalo kung sino ang dapat maging pinuno. Sinira ni Ripley ang kanilang pagtatalo upang sabihin sa kanila ang kanyang alam tungkol sa mga alien, bagaman ito ay gumagalaw ng kaunti ng iba. Ang kakulangan ng mga sandata o isang surveillance system ay gumagawa ng pagpaplano ng mahirap at nagalit si Morse, nagbibintang kay Ripley na siyang nagdala ng alien sa bilangguan. Binablock siya ni Dylan at pumapayag ang grupo na pakinggan siya. Hinihiling ni Ripley ang isang floor plan at napapansin ang isang malaking sistema ng mga tunnel pati na rin ang isang toxic waste containment unit na maaaring lubusan ipasara. Mayroon ding mga barrel ng highly combustible na material sa likod ng makapal na pinto ng bakal. Naisip nilang gamitin ang material na iyon upang sunugin ang alien mula sa mga tunnel at puwersahin itong pumasok sa containment unit upang hulihin ito ng walang hanggan. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang maghanda ang mga bilanggo sa pamamagitan ng pag-move sa tunnel gamit ang fuel. Hinahanap rin nila ang mga baterya para sa flashlight na magbibigay ng senyal. Bawal ang paninigarilyo dahil maaaring magdulot ito ng pagsabog kahit isang maliit na pagsiklab lang. Sa kanilang trabaho sa mga tunnel, natuklasan nila ang mga lugar na may mga butas na dulot ng asido ng alien. Isa sa mga bilanggo ang kumuha ng hagdanan at aksidenteng nalaglag ang kanyang flare, ngunit kinuha niya ito bago ito makapagdulot ng aksidente. Sa kasamaang palad, nagbibigay ito ng pagkakataon sa alien na atakihin siya ng biglaan. Ang flare ay bumagsak at nagliyab ang fuel, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na nagsimula ng sunog at pumatay sa ilang mga bilanggo. May mga lalaking sumubok na tumakbo ngunit inabot pa rin sila ng apoy at sinunog. Iniligtas ni Ripley at Dylan ang kung ilan pa sila, at sa wakas ay mayroong nakakapagsimula ng sprinkler, ngunit bagaman ang apoy ay wala na ngayon, ang grupo ay labis na mas kunti. Pagkatapos, gumagalaw ang mga nakaligtas sa mga tunnel upang kolektahin ang mga bangkay. Habang nagtatalo ang mga bilanggo kung ano ang gagawin, nagsisimula ng hindi maganda ang pakiramdam ni Ripley, kaya bumalik siya sa sira-sirang barko upang gamitin ang biomedical scanner. Tinutulungan siya ni Aaron sa pag-handle ng makina at pagkatapos ng mabilis na pag-scan, sila ay nagulat na natuklasan na si Ripley ay nabuntis ng alien. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit hindi siya inatake ng alien, ito ay nagtatanggol sa kanyang supling. Pagkatapos ay hinihiling ni Ripley kay Aaron na magpadala ng mensahe sa kumpanya, na nagsasabi na ang buong base ay naging nakakalason at dapat nilang iwasan. Labis na naguguluhan si Aaron dahil ang rescue ship ay ang kanilang tanging pag-asa, kaya ipinaliwanag ni Ripley na ang kumpanya ay dadalhin ang alien sa Earth upang gawing armas. Nang tanggihan ni Aaron na magpadala ng mensahe, galit na pinagagalusan siya ni Ripley, ngunit hindi niya binago ang kanyang isipan at nagpasya siyang umalis upang hanapin ang alien. Sa sandaling iyon, natanggap ni Aaron ang isang mensahe mula sa rescue ship na nagsasabi na darating sila sa loob ng 2 oras at ang high priority ay panatilihing nakakulong si Ripley. May flashlight sa kanyang kamay, hinahanap ni Ripley ang alien sa madilim na mga koridor, sinusunod ang anumang kakaibang ingay. Nung nakita niya ang nilalang, sinugod niya ito gamit ang isang tubo, ngunit natuklasan niyang nagkamali siya nung itusok niya ang tubo sa inaakalang ulo ng alien at ang ingay ay mula sa mga insekto sa loob. Bigla na lamang lumitaw ang alien sa likuran ni Ripley. Sa ilang sandali, nasorpresa si Dylan sa isang presensya, ngunit siya ay si Ripley lamang. Ipinaliwanag niya na hinanap niya ang alien at hindi siya inatake dahil sa kanyang pagbubuntis. Natuklasan din niya na ang hugis na nakita niya sa scan ay isang reyna, ibig sabihin ang kanyang alien na sanggol ay maaaring gumawa ng libo-libo pang mga alien. Hinihiling ni Ripley kay Dylan na tapusin na ang lahat para sa kanya dahil hindi siya mabubuhay pagkatapos ng panganganak anuman, kaya handa na si Dylan na patayin siya. Gayunpaman, sa huling sandali ay nagbago ang isip niya at itinuro na ang immunity ni Ripley ay maaaring gamitin nilang pakinabang. Sumasang-ayon si Ripley na lumaban ngunit pinangako ni Dylan na tapusin ang lahat pagkatapos nilang talunin ang alien.
Pagkatapos nito, nagtipon si Dylan ng mga bilanggo at ipinaliwanag ni Ripley na inisip ng kumpanya na ang kanyang dating crew at pati na rin ang mga Marines ay mga patapon na. Kaya ang tsansang pabayaan ang mga kriminal ay tiyak. Lahat ay sumasang-ayon na lumaban at nag-ambag ng plano. Ang ilang mga lalaki ay magiging patibong at magtuturo sa alien patungo sa mga koridor ng lead works. Sinasarhan ang lahat ng mga pasukan hanggang ang alien ay piliting pumasok sa mall. Habang ang lahat ay nag-aayos ng mga pinto at switches, nagtataboy si Aaron. Ipinaliwanag ni Dylan kay Ripley na ang estruktura ay luma at hindi ginamit sa loob ng 5 taon, kaya ang ilang bahagi ay maaaring hindi gumana. Ito ay nangangahulugang mayroon lamang silang isang pagkakataon upang gawin ito ng tama. Sinubukan ni Morse na isara ang huling pinto ngunit hindi ito gumagana, at sa sandaling iyon ang alien ay umatake sa isang bilanggo upang patayin siya. Nakakita ang isa pang bilanggo nito at itinutok ang pansin ng nilalang upang simulan ang paghabol. Habang sila ay tumatakbo sa mga koridor, isinasara ng iba ang mga pinto upang piliting pumasok ang alien sa tamang daanan. Gayunpaman, ang maze design ng lugar ay naguguluhan ang lahat at hindi sila sigurado kung aling mga pinto ang isasara pa, pati na rin ang alien na bumasag sa isa sa mga bintana. Pagkatapos nilang mawala ang truck ng nilalang, isang bilanggo ang pumunta upang hanapin ito at muling nakakuha ng atensyon nito sa pamamagitan ng isang flare. Ang paghabol ay muling nagsimula at bagaman patuloy nilang sinasara ang mga pinto, 2 lalaki pa ang namatay. Isang tao ang nagpanik at halos aktibuhin ang piston ng maaga, ngunit pinigilan siya ni Ripley sa tamang oras. Sa labas, ang barko na may mga manggagawa ng kumpanya ay dumating na at tinanggap sila ni Aaron. Sinasabi sa kanila na si Ripley ay nasa furnace area. Pumapasok ang grupo habang may dala silang isang malaking steel cage. Pagkatapos ay pumapasok si Dylan sa mga tunnel at natutuklasan ang alien na pumatay sa isa pang bilanggo, kaya hinihila niya ang katawan palayo sa mga kamay ng nilalang at inilagay malapit sa mold bilang patibong. Lumapit ang alien at isang bilanggo ang nag-activate ng piston. Gayunpaman, napagtanto ng alien na ito ay isang trap at hinayla ang katawan pabalik sa mga tunnel nang hindi pumapasok sa mold. Ngayon ay may 5 minuto silang magpatibong ulit sa alien bago isara ang piston ang mold. Tumatakbo ang koponan sa mga koridor sa iba't ibang direksyon, sinusubukan hanapin ang alien. Habang si Ripley ay patuloy na nakakakita ng mga bangkay, tumatakbo ang isang bilanggo ng mabilis hanggang sa hulihin siya ng alien bago siya makapasok sa mold. Sa isa pang koridor, si Morse ay nasundan ng isang bilanggo at pareho silang nahulog. Habang sila ay tumatawa sa maling takot, ang alien ay ginamit ang pagkakataon upang pumatay sa ibang tao. Lumayo si Morse mula sa alien habang dumating si Ripley na may flare at nagsimulang makipaglaban sa alien, sinisikap pilitin itong atakihin siya. Sa sandaling iyon ay dumating si Dylan at hinayla siya palayo habang siya'y sumisigaw, kaya sinusundan sila ng alien upang protektahan ang kanyang supling. Ito ay sa wakas ay nagpapasok sa mold at isinasara ni Morse ang pinto upang hulihin ito. Samantalang tumatakbo si Morse patungo sa lead platform, sinusubukan ni Ripley na manatili rin sa mold, ngunit hinayla siya ni Dylan palayo at ipinangako na patayin siya mamaya. Ang magkasama ay nagsimulang umakyat ngunit napansin na sinusundan sila ng alien, kaya nagpasya si Dylan na manatili sa mold upang panatilihing doon ang alien. Habang ang alien ay umatake kay Dylan, umakyat si Ripley at sinabi kay Morse na ay dilig ang mainit na lid sa mold, lubusan itong bumuhos sa dalawa, sa alien at kay Dylan. Iniisip ni Morse na tapos na, gayunpaman, lumabas ang alien mula sa mold at nagsimulang habulin si Ripley. Siya ay nagsimula umakyat sa isang serye ng mga kadena, ngunit ang alien ay sumunod sa kanya ng mabilis na bilis. Sa sandaling iyon, sumigaw si Morse kay Ripley upang ipaalala sa kanya ang sprinkler system, kaya tumalon siya upang aktibuhin ito. Ang tubig ay bumagsak sa alien at ang biglang paglamig ay nagdulot ng mga crack sa buong katawan nito hanggang sa tuluyan itong sumabog. Pagkatapos ay sumama si Ripley kay Morse sa platform, ngunit biglang napalibutan sila ni Aaron at ng mga empleyado ng kumpanya. Sa gulat ni Ripley, nakikita niya ang parehong android mula sa kanyang huling crew, ngunit ang taong ito ay totoong tao at ang designer na nagbigay ng kanyang mukha sa mga android. Nagsiswear siya na papatayin nila ang fetus pagkatapos tanggalin ito mula sa katawan ni Ripley, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Ripley at sinarado ang bakod sa pagitan ng platform at ng grupo.
Sumubok si Morse na lumayo, ngunit ang isa sa mga sundalo ng guard agad siyang binaril sa binti. Nakita ni Aaron na tama si Ripley, kaya pinalo niya ang designer sa likod ng isang tubo, na nagdulot sa mga sundalo na barilin siya at patayin. Samantala, hinihiling ni Ripley kay Morse na tulungan siya ng huling pagkakataon, at inilipat niya ang platform sa ibabaw ng kumukulong perno. Determinado na tapusin ang lahat, bumagsak si Ripley mula sa platform. Sa sandaling iyon, sumabog ang alien mula sa kanyang dibdib, ngunit mahigpit na hawak ni Ripley dito at pareho silang namatay pagkarating nila sa apoy. Sa wakas, ginapos ng mga scientist si Morse at sinamahan nila siya. Sa mga naiwang patay sa barko, maaaring marinig ang recording ni Ripley mula sa kanyang unang pakikipagsapalaran na nagsasabing siya ang huling nabubuhay. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ang ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa bago nating palabas. Thank you for watching.